Ako si Simon. Ako si Paulita Flores. Ako si Isagan. Juanito Pelais. Ako si Padre Hamora. Ako si Juliana ni Diyos o mas kilala sa pangalang Julie. Ako si Doña Victorina. Ako si Maria Clara de los Santos. Ako si Hermana Pinchak. Ako si Hermana Bali. Ako si Simon, ang mayamang mag-aalahas. Malapit na kaibigan at katapatang loob ng Espanyol na si Gobernador General. Nagbalik ako sa Pilipinas upang maitakas ang aking pinakamamahal na si Maria Clara. At layunin ko ang magiganti at magsimula ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Juanito, tanggapin mo ang aking pag-ibig na walang lubos at walang kulang. Sa bawat pahina ng aking buhay, ikaw ay aking iibigin na walang lumbay. Paulita, tagapin mo ang aking pag-ibig sa hirap at ginhawa, sapagkat sa iyo ako lamang pinakta. Ano ba, Isagani? Ako'y wala nang interes sa'yo. May minamahal na akong iba. Paulita, pakinggan mo ako. Kaya kong ibigay ang mga nilong mo. Mahal na mahal kita, Paulita. Sana po hindi na ako. Ako si Isagan. Pamangkin ni Padre Florentino. At paboritong mag-aaral ni Padre Fernandez. Dating kasintahan ko si Paulita. Ngunit ako lamang ay isang karaniwang ina. Para sa aking kaligtasan at alang-alang sa aking layunin, kailangan kitang patayin. Ako si Maria Clara de los Santos, nag-iisang anak ni Don Santiago at Pia Alba. Ang aking kasintahan ay nagangalang Juan Crisostomo Ibarra na aking kababata. Simula nang pumasok ako sa Beaterio, marami na akong natanggap na parusa sa aking profesor. Sa kadahilan ng hindi ko matupad ang utos niyang limutin ka, aking Crisostomo. O Crisostomo, ako'y nangulila sa iyong presensya. Akala ako'y iyong iniibig. Bakit ako'y nagawa mong limutin? Ama, ano't ako'y iyong isinilang na may kakambal na sumpa. Pakiusap ko sa'yo na ako'y iyong kunin at dalhin sa iyong kinaroroonan kasama ang Panginoong Diyos. Hindi na ako maaaring masaktan pa. O aking ina, na ang iyong mahal na anak, kasama ang mga santo at mga anghel. Mi vida es completamente inútil! Ako si Juanito Pelais, anak ni Don Timoteo Pelais, ngunit may dugong India. Isa ako sa mag-aaral na labis na kinagigiliwan ng mga profesor sa aming paaralan. Ang aming pamilya ay may negosyo, kaya hindi malabo na kami ay nakakataas sa nakakarami. Tama ka. Tama nga maraming ginagawa ang pera, kayamanan at koneksyon. Ano na lang ang mangyayari sa tulad ninyong mahihirap? Ano na lang ang mangyayari kung halos kayo ay nagkukulang sa mga ito? Isa talagang karangalan na mabuhay at may panganak sa ganitong pamilya. Dahil sa katayuan ko sa lipunan, ako ay nagmumukhang marangal, ako ay nagmumukhang karespeto, at ako ay nagmumukhang katama-tama. Siya nga pala, malapit na ang kasal ko
sa pinakamamahal kong Paulita. Sinisigurado ko na ito ang pinakamalaking salo-salo sa buong bayan. Paulita, o aking mahal na asawa. Sana magkaroon tayo ng masaya at mapayapang buhay. Isa namang paraan para makilala ako sa buong sambayanan. Juanito Pelaez, isang lalaking tanyag at kilala bilang nakabihag sa puso ng isang Paulita Gomez. Hindi ba kagandang pakinggan? Amigos, amigas, adios. Iniibig ko si Isagan, ngunit mas pipiliin ko sa Juanito para sa aking sariling kaunlaran. Ako si Padre Hamora na walang puso't kahusayan, isang simbolo ng korupsyon at kasakiman sa simbahang Katoliko. Kaya't ngayong hinaharap ko ang aking mga kasalanan, umaasa ako na magkaroon pa ako ng pagkakataon magbagong buhay. Ay kamalasan nga naman, hindi ko alam bakit ako pang napunta sa ganitong kapahamakan. Ako, si Doña Victorina, isang purong Espanyol na dapat igalang at pahalagahan. Ngunit, ang aking asawa na si Don Tiburcio, walang kwenta, hindi lamang ako binibigyan ng aking mga luho. Ay nako, dapat ito mangyari sa akin. Ako dapat ang nasa nakatataas na lipunan. Kailangan kong patunayan sa kanila na ako hindi dapat hamakin. Para saan pa ang aking mga kaugalian? Ang aking dugong Espanyol, kung sa bandang huli, hindi lamang ako nirespeto ng mga tao. Hindi ito ang nararapat sa akin. Kailangan ko ng respeto at pagtanaw ng utang na loob sa aking kagandahan at ang aking pinagmulan. Ngunit paano ko makamit ang respetong iyon kung pilit akong iniinsulto at pinapahiya ng mga tao? Hindi ko hahayaang mabaliwala ako ng mga tao dahil ako, si Doña Victorina, dapat lang na igalang at pahalagahan ng lahat. Ako, si Hermana Pinchang, isang mayamang babae na madasalin, ngunit may kagaspangan ang ugali. Labis kong ikinatuwa ang pagdakip kay Cabezang Tales upang mapagbayad ang anak nitong si Juli. Siyang naninilbihan sa akin. Ako si Juliana ni Diyos o mas kilala sa pangalang Julie. Sinasabing ako ang pinakamagandang dilag sa tiyanin na bunsong anak ng Cabezang Tales. Larawan ako ng Pilipinang madasalin, masunurin, matiisin at madiskarte sa buhay upang makatulong sa pamilya. Tunay akong pagmahal sa aking pamilya. Tapat at marunong akong maghintay sa aking katipang si Basilio. Nang mahuli ng mga bandido ang aking tatay na si Cabezang Tales, pinakiusapan ko si Hermanang Patsyang na magbayad upang pangtubos sa aking tatay. O sige, pumapayag ako sa iyong kahilingan huli. Tutulungan kita, ngunit sa isang kondisyon. Magsisilbi ka sa akin hanggang sa mabayaran mo ang iyong pagkakautang at susundin mo ang lahat ng aking kagustuhan. Santo Diyos, Santo Parte, Santo Immortal. Santo Diyos, Santo Parte, Santo Immortal. Ano ba itong si Juli? Sa kababaeng tao at nagdadalaga ay hindi pa rin makabisadong dasal. Kaya siguro na Pepe ang tandang selo ay dahil hindi niya naturuan ang kanyang anak. Na maski si Basilio na kanyang kasintahan ay isang demonyong nag-aanong tao lamang. Bilang kapalit, nagtrabaho ako bilang katulong ni Penchang. Tinubos ko si Basilio at binili ng bahay ang aking pamilya. Nang maipadala si Basilio sa bilangguan, lumapit ako sa praile ni si Padre Camora para humingi ng tulong. Walang mangyayaring huli kung iiyakan mo lamang iyan. Halika at pumunta tayo kay Padre Camora para humingi ng tulong. Hindi ka naman yung gagalawin dahil kasama mo ako. Ako si Hermana Bali, ang nagbalita kay Juli na nabilanggo si Basilio, na siya rin iniyakan at ikinawala ng tuliro ng aking dalaga. Ako rin
ang sumama kay Huli papunta kay Padre Camora, na alam ko na siya lamang ang kaisa-isahang tao na maaaring makatulong sa kanya. Nang sinubukan ni Camora na ako'y gahasain, tumalon ako mula sa tore ng simbahan, kaya't ito ang sanhi ng aking kamatayan. Si Hermana bali din ang sumama kay Huli papunta sa mga kawani upang humingi ng tulong. Ngunit ito tinanggihan ng mga kawani dahil si Basilio ay nakakulong sa Maynila at hindi na ito sakop ng kanilang kapangyarihan. Nagsabi ang kawani na si Padre Camora lamang ang nag-iisang kaluluwa na makakatulong kay Huli sa ganitong sitwasyon. Ngayong gabi, magdaraos ng isang piging at ang lamparang ang siyang ilalagay sa gitna ng cross kong ipinasadya ko ang pagkakagawa. Sa pagkakasabog ng lampara, magsisimula ang himagsikan. Tama ka, ako nga si Crisostomo Ibarra. Dapat tayo lamang ang makakaalam nito. Nandito ako para sa karapatan ng Pilipino at wakasan ng pang-aapi at ultimo, ang mga kabataan wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Padre, pasensya na, pero kailangan ko itong gawin.